pamilya ng hipag ko. And then, nadamay po ako. Natamaan po ako dito. Gusto ko ka talagang i-share yung goodness ng God sa akin. Natamaan po ako ng bala dito. Tumagos po siya dito. Di na-crack yung aking bones dito. Na-scattered po siya. Then, sabi ng doktor sa akin, within 30 minutes na hindi ako na-rescue, mag-internal hemorrhage na po ako kasi naubusan na po ako ng dugo. But thanks God, hindi po yun. Pinahintulot ng Panginoon sa buhay ko kasi marami po siyang purpose sa buhay ko. I am standing here right now. Thank you Lord for your goodness sa buhay ko. And then, yung pinaka-highlight sa buhay ko na yung bala, dito po na po yun, kinuha sa Hong Kong. Ako na po ang kumuha ng bala dito sa Hong Kong. Na yung bala dito, pumunta po siya dito. And then, yung gunting sa bahay namin, gunting ng bayan ko yun, pero pinakuluan ko yun ng tubig at pinaliguan ng alcohol. Naganda pa ako ng Band-Aid, tsaka Betadine. Kasi po yung bala, dito na po yun sa balat ko. Ginupit ko po yung balat ko para lang magbunot ko yung bala. But thanks God, hindi po siya na-infection. Betadine ko yung katabas niyo. And then sa hospital po, isang buwan pa ako doon, then siguro mga 5 buwan hindi ako nakalakad. Sabi ng doktor, don't force down na ilakad ko tong hip, yung isang paa ko, kasi madamis, kasi fresh pa yung buwan. But hindi ko po yun ininda kasi gusto kong lumakad kasi may doubt pa ako na kung hayaan ko po yung paa ko, baka hindi po normal yung paglakad ko. But thanks God na nakalakad pa ako. Thank you. And then, nagtrabaho din ako sa hirap ng buhay sa Pilipinas na ikaw yung breadwinner ng pamilya mo, no matter what, gagawin mo para sa pamilya mo. Pumunta pa ako ng Maynila, nag-work doon, and then naka-work pa ako, doon ko nakita yung asawa ko, yung napakabait na asawa ko, na I'm so blessed for my husband kasi hindi pa ako na ng kamay, yung balance ko kami, kung maldita yung isa, mapait yung isa, tapos nabiyaan ko kami ng 2 anak na thanks God na naitawag ko rin siya, ang panganay ko tapos na rin, ang pangalawa ko magtatapos na rin in God's grace next year. At saka sa isang sitwasyon na minsan ay nag-give up tayo, tingnan lang natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. At saka yung way na nakapunta ako sa Jesus Christ Hope Glory, yung isang classmate ko, nakita ko dito, siya po ang nag-invite sa akin sa church na ito through to Ate Amy, na nung Saturday pa ako, si Pastor pa ako yung daan ko na nakilala ko ang Panginoon. Salamat Panginoon sa buhay ni Sister Paulo. Thank you Lord. And then, Sabado pa ako kasi noon, binigyan pa ako ng privilege ng paglingko. Yung dati, kasi kung saan-saan na din kami, may sabayanihan, kung saan kami magkarinta ng church, but we don't give up. Kung saan lang kami dadalhin ng doon kami. Kaya si Ate Mary, through Ate Mary, thank you siya, nagturo sa akin how to dance sa Town Green. Nasa ba kami noon? Nasa park kami noon. Plato lang po yung aming ginagawa. But thanks God sa buhay ni Ate Mary. And I'm standing here right now na sumasayaw na sa Panginoon dahil glory to God sa buhay niya. Bawat isa sa amin, ang masasabi ko lang, don't give up. Ano man ang pangyayari sa buhay natin, si Lord lang ang ating itaas. Itatawid tayo kung anong mangyari. Thank you.